Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga solid members, Martin Pacheco, Bloodlust, Rogelio Mendoza, at Arlito Ragunot. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2321. Tao ba siya? Magaling na siyang manlalaban sa murang edad niya. Ito ay nakakatakot. Ang parisukat na mukha na lalaki ay natagpuan ang kanyang sarili na takot hanggang sa buto. Hindi nakakagulat na gusto ng kanyang mga nakatataas na mag-ingat siya sa pakikipaglaban kay Harvey York. Kung pinalampas niya ang kanyang pagkakataon, wala siyang paraan sa labas ng sitwasyon. Masyadong nakakatakot ang lahat ngayon para sa kanya. Ito ay isang square-faced na pagsusuri ng lalaki kay Harvey. Pero bago pa siya makapagsalita ay sinipa na ni Harvey ang isa pang lalaking tumatakbo papunta sa kanya. Bukod kay Lillian, 4 na lalaki na lang ang nanatiling nakatayo sa likod ng lalaking kwadrado ang mukha. Kahanga-hanga ka, Harvey. Sabi niya, sinukat niya si Harvey. Aaminin ko na hindi mo ako kalaban. Ngunit ang iyong wakas ay nakatakda na. Napa-atras ng ilang hakbang ang lalaking kwadrado ang mukha, saka hinawakan si Lillian bago tinanggal ang pirang sa mata. Baliin mo ang iyong braso at umalis ka, Sir York. Kung hindi, tatapusin ko ang buhay niya ngayon din. Galit na sigaw niya. Agad na natauhan si Lillian matapos tanggalin ang kanyang pirang. Naramdaman niya ang malamig na talam na malapit na sa kanyang leeg, at ang kanyang takot ay nadagdagan ng 10 beses. Nang makita niya si Harvey, sumigaw siya, "Bilasan mo, baliin mo yung braso mo, Harvey. Magmadali, baliin mo sila at lumuhad ka. Huwag mong galitin ang mabuting taong ito." Kalmadong kinuha ni Harvey ang kutsilyo sa lupa at pinunasan ang dugo nito nang hindi man lang tumitingin kay Lillian. Tuwang-tuwa si Lillian nang makita ang ginagawa niya ito. Talaga, magaling. Putulin mo yang kamay mo. Kung gagawin mo, ikaw ang magiging aking mahal na manugang. Ngumuso si Harvey, saka ibinaling ang tingin sa lalaking kwadrado ang mukha. Akala mo ba pipilayan ko ang sarili ko para sa babaeng ito? Mahinahong sabi ni Harvey. Sumagot ang lalaking parisukat ang mukha na may malamig na tingin. Enough talk, Harvey, pagbabanta niya. Bibilang ako hanggang 10. Kung hindi mo putulin ang iyong braso sa oras na iyon, papatayin ko ang iyong biyenan. Ang kanyang natitirang mga tauhan ay naglabas ng kanilang mga baril at inalis ang mga safety lock sa kanyang mga sinabi. Itinutok nila ang kanilang mga baril kina Harvey at Lillian, handang pumatay. Si Harvey ay nanatiling walang ekspresyon gaya ng dati. Si Lillian naman ay takot na halos manlambot na ang buong katawan. Harvey, ang dumi mong tao. Walang kwentang mistress ka. Hindi ka ba pumunta dito para iligtas ako? Paano kung putulin mo ang iyong kamay para mabuhay ako? Dapat kang maging masaya, kahit na kailangan mong ipagpalit ang iyong buhay para sa akin. Huwag mong kakalimutan, kumain ka at tumira sa pamilya namin sa loob ng 3 buong taon. Kung hindi dahil pinahintulutan kitang pakasalan ng aking anak, namatay ka na sa gutom. At saka, kinidnap ako dahil sa iyo. Kung may mangyari sa akin, sa tingin mo ba ay matutugunan mo pa rin ang inaasahan namin ng aking anak na babae? Paano ang buong pamilya Zimmer? Galit na galit si Lillian. Hindi pa siya gaanong nagdusa gaya noong mga nakaraang araw. Hindi siya maglalakas loob na salakayin ang mga bumihag sa kanya, ngunit hindi niya iniisip na ilabas ang kanyang galit kay Harvey. Sa kanyang mga mata, nakarating lang si Harvey dahil pinalaki siya ng kanyang anak. Kung hindi dahil sa prinsesa niya, wala si Harvey. Sa tingin mo ba makakaligtas ka sa sandaling putulin ko ang braso ko? Mahinahong sabi ni Harvey, laban sa nakakatalam na sigaw ni Lillian. Nabuhay ka ng napakaraming taon. Hindi mo ba alam na papatayin ka nila kapag natanggal ang pirang mo? Si Lillian ay hindi tanga, ngunit siya ay sumisigaw pa rin. Tumanggi siyang tanggapin ang katotohanan. Wala akong pakialam. Gawin mo na agad. Putulin mo ang iyong braso, at magkakaroon ako ng pagkakataong mabuhay. Kung hindi, tiyak na mamamatay ako.
Kapag may nangyari sa akin, hahabulin kita kahit maging multo ako. Kailangan mong hiwalayan si Mandy kahit anong mangyari. Hindi ko na siya hahayaang pigilan ka pa. Patuloy na sumisigaw si Lillian. Akala ko dapat mong gawin ang sinabi sa iyo at putulin ang iyong braso, Harvey. Ngumisi ang mukhang parisukat na lalaki na parang may na-realize. Kung hindi, paano mo maaabot ang mga inaasahan ng iyong asawa at biyenan? Sa lahat ng tao, dapat mong malaman na marami kaming ginawa para lang lampoin ka. Ang iyong biyenan ay gumagawa ng isang paraan upang makarating doon. Hindi mahalaga kung mabubuhay siya o mamamatay. Isinusumpa ko sa Diyos na kung putulin mo ang iyong dalawang braso, pakakawalan ko ang iyong biyenan ngayon din. Kung sisirain ko ang aking pangako, mamamatay ako ng walang libing. Naturally, naunawaan ng lalaking parisukat ang mukha na hindi siya katugma kay Harvey matapos masaksihan ang mga kasanayan ni Harvey sa pakikipaglaban. Ang tanging pag-asa niya ngayon ay gamitin si Lillian para supilan si Harvey. Kung napilayan lang ni Harvey ang sarili niya, patay na siya. Narinig mo ba yun, Harvey? Nanumpa siya. Bilasan mo at gawin mo na. Galit na galit si Lillian, sumisigaw ng paos, na para bang naturukan ng adrenaline. Kung puputulan mo ang iyong kamay, maaari akong mabuhay at tamasahin ang aking kaluwalhatian at kayamanan. Ito ay ang iyong pinakamalaking karangalan na iligtas ako gamit ang iyong dalawang kamay. Ano pa ang hinihintay mo? Nag-iisip ka masyado. There's no way I'm crippling myself. Mahinahong sagot ni Harvey na pinutol si Lillian. Sa katunayan, pumunta ako dito ngayong gabi para sirain sila. Sinamaan ng tingin ng lalaking kwadrado ang mukha si Harvey, sinusubukang bantaan si Harvey. Sa tingin mo ba hindi ako manggahas na patayin ang biyenan mo ngayon? Matapang na tanong niya. Upang patunayan ang kanyang punto, inilipat niya ang kutsilyo at gumawa ng isang maliit na hiwa sa leeg ni Lillian, bahagyang napunit ang kanyang balat. Maliit na sugat lamang iyon, ngunit nagsimulang tumulo ang dugo. Bagamat walang gaanong dugo, sapat na iyon para matakot si Lillian. Si Lillian ay sumambulat sa nakakatakot na pag-iyak, na nakukulayan ng takot ang kanyang maputlang mukha. Hindi siya naglakas loob na lumaban ngunit hindi tumigil sa pagsigaw kay Harvey. Harvey, ang dumi mo, gusto mo ba akong mamatay? Walang emosyon si Harvey, hindi gumanti sa kanyang mga salita. Dapat nagdagdag ka pa ng pressure. Mas mabuti kung patayin mo ang matandang babae na yan at tapusin ito. Natigilan at nataranta ang lalaking parisukat ang mukha. Anong ibig mong sabihin, Harvey? Si Lillian ay namumula sa galit. Ang matandang hag na ito ay ininsulto at pinahiya ako sa nakalipas na 3 taon. Ngayon na mayroon akong matagumpay na negosyo, pinipilit niya akong hiwalayan ang kanyang anak para sa kapakanan ng kanyang katanyagan at kapalaran. Alam ko na kung hindi siya mamatay, sa malaot madali ay magugulo ang kasal ko. Kaya kung papatayin mo siya ngayon, ipinapangako ko na pakakawalan kita. Nagkibit-balikat si Harvey na parang inaasahan na mamatay si Lillian. Kasabay nito, naghanap siya ng paraan para basagin ang depensa ng lalaking kwadrado ang mukha sa pamamagitan ng gilid ng kanyang mata. Lumipat ang kanyang tingin sa buong lugar, naghahanap ng tamang pagkakataon para umatake. Nakakatakot ang mukha ng parisukat na lalaki. Hindi lamang siya naglagay ng higit na distansya sa pagitan nila ni Harvey, ngunit inilagay din niya si Lillian sa harap at ginamit siya bilang kanyang kalasag, na walang iniwang puwang para sa pag-atake ni Harvey. Napuno ng hindi makapaniwala si Lillian. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin habang nakatingin kay Harvey. Gusto mo ba akong patayin, Harvey? Mabuti, may sasabihin ako sa'yo, hinding-hindi kita mapapatawad. Kung mabubuhay ako, sisiguraduhin kong hihiwalayan mo ang anak ko. Pinandilatan ng lalaking kwadrado ang mukha si Harvey, nanlamig ang mga mata. Sa tingin mo ba ganoon ako katanga, Harvey? Bakit ka pumunta dito kung galit na galit ka sa biyenan mo? Tumawa si Harvey. Nandito ako para siguraduhing mamamatay siya. Pinlano ko rin na mamatay siya sa mga kamay mo.
Noon lang ako pakakawalan ng mga Zimmer. Siyempre, kapag namatay siya, sisirain ko rin kayong lahat. Sa ganoong paraan, walang makakaalam kung ano ang nangyari dito. Lahat ay tatawagan akong bayani para sa paghihiganti para sa aking biyenan. Masayang masaya si Mandy sa akin, baka makatulog pa siya sa akin. Bilasan mo, hindi ako makapaghintay. Nagkunwari si Harvey na mukhang masaya na para bang gusto na niyang mamatay si Lillian kaagad. Nanigas ang mukha ng parisukat na lalaki. Akala mo ba maniniwala ako sa'yo, Harvey York? Sabi niya, kahit na nagpakita siya ng kaba. Nakita ko ang iyong file. Ikaw, bastos, bastard ka. Ikaw na dirty mistress man. Deserve mong mamatay. Biglang galit na sumigaw si Lillian, hindi binibigyang pagkakataon ng dalawa pa na magsalita. Ako ay bulag upang hayaan ang aking anak na babae na magpakasal sa isang walang utang na loob na bastard. May sasabihin ako sa'yo, hindi kita pa pakawalan kahit maging multo ako. Isinusumpa ko sa Diyos na paghiwalayin kita kay Mandy. Si Lillian ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang ginagawa ang kanyang mga pagbabanta na parang gusto niyang balatan ng buhay si Harvey. Naningkit ang mga mata ng lalaking kwadrado ang mukha. Ramdam niya ang pagkamuhi ni Lillian kay Harvey. Hindi rin siguro magugustuhan ni Harvey ang ganitong uri ng biyenan. Kung iyon ang kaso, ang paghawak sa tinatawag na hostage na ito ay walang kabuluhan. Ngunit dahil umabot na sa puntong ito ang mga bagay, hindi basta-basta mapagkakatiwalaan ng lalaking mukhang parisukat si Harvey. Patuloy niyang niyakap ng mahigpit si Lillian, hindi ito binibigyan ng pagkakataong makatakas. Huwag mong subukan ang limitasyon ko, Harvey. Kung hindi mo putulin ang iyong braso sa loob ng 3 segundo, mamamatay siya. Pagkasabi nito, mas lalo niyang idiniin sa leeg ni Lillian gamit ang kanyang punyal. Napasigaw si Lillian sa takot, nawala ng kulay ang kanyang mukha. Wala man lang siyang lakas para isigaw ang dati niyang mapanlait na salita. Pagsasabayin ko kayong dalawa ngayon. Napangiti si Harvey, iniugoy ang kutsilyo sa kamay habang humahakbang pasulong. Ang mga gunman ay galit na nagbago ng kanilang mga ekspresyon, bago mabilis na hinayla ang gatilyo. Bang, bang, bang! Iniiwas ni Harvey ang bawat putok ng bala. Right after that, humarap siya sa kanila. Patayin siya. Mabilis. Ang parisukat na mukha na lalaki ay sumigaw ng desperado. Ang talam sa kamay ni Harvey ay kumikinang sa isang iglap. Sa isang kisap mata, lumipad ang 4 na lalaki, bumulwak ang dugo mula sa kanilang naputol na leeg. Walang paraan ang isang ordinaryong tao ay makakalaban man lang kay Harvey. Natigilan si Lillian. Hindi niya napagtanto na si Harvey ay hindi lamang isang taong nag-aalaga at mayroon siyang mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Ngunit ang kanyang tingin ay kasalukuyang puno ng paghamak. Paano kung magaling makipag-away ang nabubuhay na manugang? Kailangan pa niyang kunin ang kanyang mga sampal at tuhod kung gusto niya. Hindi pinansin ni Harvey si Lillian at bumungad sa harapan ng lalaking kwadrado ang mukha. Mamatay ka na, Harvey. Naningkit ang mga mata ng lalaki bago niya inilabas ang baril nang nakaalis ang safety lock. Agad niyang hinatak ang gatilyo. Bang, bang, bang. Kapag nagpaputok siya, ang mga bala ay lumipad kung saan-saan, sila ay mga scattershot na bala. Napa-atras si Harvey at gumulong pa-atras, scattershot bullet, maliit na butas sa paligid kung saan siya dating nakatayo. Ipapadala ko kayong dalawa. Ang lalaking parisukat na mukha ay natakot pagkatapos na masaksihan ang kakayahan ni Harvey. Alam niya na ang tanging paraan para mabuhay ay ang kontrolin si Harvey sa pamamagitan ni Lillian. Kung wala ito, tiyak na mamamatay siya. Ang mga kasanayan ni Harvey ay talagang nakakatakot. Hindi man lang mauunawaan ng mga ordinaryong tao ang ganoong uri ng kapangyarihan. Ang lalaking parisukat ang mukha ay malapit nang magdiin ng kutsilyo, na gustong putulin ang lalamunan ni Lillian ng sabay-sabay. Nagbago ang mukha ni Harvey dahil doon. Sumandal siya paharap, lumitaw sa harap ni Lillian habang tinutulak niya ang kutsilyo sa kanyang kamay.
Bang! May nakakabinging tunog, at tila nagyelo ang buong lugar. Ang kanang kamay ni Harvey ay inilagay sa tiyan ni Lillian, at ang kutsilyo ay ibinaon ng malalim sa kanyang tiyan. Hindi na napigilan ng lalaking kwadrado ang mukha sa likod niya ang pagkahawak sa lalamunan ni Lillian, at diretsyong tumusok ang kutsilyo sa puso niya. Hindi siya makapaniwala na papatayin siya ni Harvey ng ganito. Pagkatapos ng lahat, si Lillian ay ginawa niya bilang isang kalasag. Wala ba siyang pakialam sa kaligtasan ni Lillian? Bang! Nang malagutan ng hininga ang lalaking kwadrado ang mukha, isang grupo ng mga tao ang sumugod sa bodega. Pinangunahan sila ni Mandy, kasama si Matthew. Harvey, ikaw. Agad na nawala ng kulay ang mukha ni Mandy nang makita ang kutsilyo ni Harvey na nakaipit sa katawan ni Lillian. Matapos makitang magkasama sina Mandy at Matthew, may napagtanto si Harvey. Kusang kumalas siya sa pagkakahawak, at damaloy ang dugo sa kanyang mga daliri. Napaatras si Lillian, hindi makapagsalita, tumalsik ang dugo sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kutsilyo, na nagbigay sa kanya ng masamang impresyon sa lahat ng nakatingin sa kanya. Si Lillian, na ngayon ay puno ng dugo, ay hindi man lang makakilos sa lugar, ni hindi siya sumisigaw sa takot. Ang kanyang buong katawan ay nakaramdam ng sobrang lamig na para bang isang hakbang na siya papalapit sa pintuan ng kamatayan. Harvey, bakit? Nang inig ang katawan ni Mandy nang hindi mapigilan. Dinala ni Matthew ang kanyang mga tauhan sa Las Vegas ilang oras na ang nakararaan at sinabi kay Mandy ang lahat ng buo nang hindi nagtatago ng anumang impormasyon, na sinasabing binalak ni Harvey na patayin si Lillian habang nagbibigay ng video footage upang patunayan ang kanyang punto. Hindi naniniwala si Mandy kay Matthew noong una. Pagkatapos ng lahat, ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng isang matinding salungatan sa Buckwood. Pero dahil nag-aalala siya sa nanay niya, sinundan niya pa rin siya rito. Pagdating niya, ang una niyang nakita ay sinasaksak ni Harvey ang kanyang ina sa tiyan. Sa pagkabigla, pagkalito, galit, hindi makapaniwala. Ito ay isang pakiramdam na bumangon sa puso ni Mandy, na nagpapadilim sa kanyang pangangatuwiran at nakalilito sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Nais ni Mandy na hindi siya pumunta dito sa unang lugar, at hindi niya nalaman. Gusto ni Harvey na patayin ako Mandy. Gusto niya lagi akong mamatay. Napahawak si Lillian sa kanyang tiyan, pakiramdam niya ay mamamatay na siya, at ginamit ang itinuturing niyang huling hininga para sabihin kay Mandy ang lahat. Natatakot siyang pilitin ko siyang hiwalayan ka. Kaya naman sinubukan niyang ipapatay ako sa iba. Siya mismo ang umamin. Hindi lang niya papatayin ang assassin, papatayin din niya ako. Dahil ayaw akong patayin ng assassin, sinaksak niya ako. Huwag mong hayaang makawala siya, Mandy. Hindi mo kaya, hiwalayan mo siya, hiwalayan mo na siya. Hindi ko kaya, parang mamatay na ako, hindi ko kaya. Humihikbi si Lillian, puno ng dugo ang buong katawan. Ang kanyang pagmamataas ay matagal nang nawala, na nagmukhang isang malungkot na matandang babae. Sumulyap si Matthew kay Harvey at saka nag-wave ng kamay. Kumilos kayo, humanap ng tulong para kay Madam Yates. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2325. Hindi nagtagal. Dalawang doktor na pinaghanda ni Matthew ang sumugod para bigyan ng paunang lunas si Lillian bago siya ilagay sa stretcher. Napatingin si Mandy kay Harvey na parang nawalan ng pag-asa. May gusto siyang sabihin, pero hindi niya magawa, hindi lang siya nag-alala tungkol sa kanyang ina. Ngunit kailangan din niyang ayusin ang mga problema tungkol sa Casino Palace at ang ika-9 na sangay ng pamilya Jean. Hindi niya akalain na ito ang una niyang makikita sa muling pagsasama nila ng kanyang ina. Hindi niya ito kinaya, huminga ng malalim si Harvey. Makinig ka sa akin, Mandy, dahan-dahan niyang simula. Ginawa ko ito para iligtas si inay, siya ang aking biyenan kahit anong mangyari. Meron lamang, bago pa matapos ni Harvey ang kanyang pangungusap, lumakad si Matthew na nakangisi. Tiyak na walang hiya ka.
Prinsipe York, nakidnap si Mrs. Yates dahil sa'yo. Sayang lang at hindi mo na ibigay ang lahat para iligtas siya. Ngunit sinubukan mo pa siyang patayin noong panahong iyon. Kung hindi kami nakarating dito sa oras, namatay na sana si Madam Yates sa iyong mga kamay, at masisisi mo ang mga taong ito. Sobrang disappointed ako sa'yo, Harvey, hindi ko alam na ganyan ka palang lalaki. Hindi ko akalain na kaya mong patayin ang sino mang gusto mo para sa iyong pakinabang. Nabigo mo ang iyong asawa, bang? Tumugon si Harvey sa pamamagitan ng pagpapalipad kay Matthew ng isang sampal. Tumigil ka sa kakakahol, marahas niyang sabi. Bumagsak si Matthew sa lupa. Tumayo siya at tinakpan ng namamagang mukha, pero nanatili ang pagngisi niya. Young Master Flynn, naghanda ang kanyang 12-dosenang mga tauhan na sumulong, ngunit pinigilan sila ni Matthew sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Pinikit niya ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang eksenang nasa harapan niya na parabang nag-e-enjoy siya sa isang engranding palabas. Hindi na siya pinansin ni Harvey at yumuko sa harap ni Mandy. Sa tingin mo ba papatayin ko ang nanay mo, Mandy? Mahinahong tanong niya. Hindi mo ba ginawa lang? Napangisi ang mukha ni Mandy. Alam kong napakasama ng pakikitungo niya sa iyo. Simula nang dumating siya sa Mordo, pinag-uusapan ka niya na hiwalayan mo na ako. Kahit na, siya pa rin ang aking ina, maaari mong kamuhian siya sa lahat ng gusto mo, ngunit hindi mo siya maaaring patayin. Ginawa niya ang lahat ng ito para sa akin, hindi siya dapat namatay para dito. Naiintindihan mo ba? Sa anumang oras, hindi maniniwala si Mandy sa isang salita mula sa isang tagalabas. Ngunit matapos niyang makitang sinaksak ni Harvey ang kanyang ina sa kanyang magkabilang mata, ang parehong imahe ay patuloy na kumikislap sa harap ng kanyang mga mata ng paulit-ulit. Nasa harapan niya ang patunay, paano siya magtitiwala kay Harvey. Napabuntong hininga si Harvey, matagal na tayong kasal, pero hindi ka pa rin naniniwala. Kawawa naman si Mandy, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bastos ka, bumalik si Lillian galing sa stretcher, puno ng galit matapos mapagtanto na hindi siya mamamatay at wala na siya sa panganib. Sabihin mo kay Mandy yung sinabi mo kanina. Sinabi mo na walang sinuman mula sa pamilya Zimmer ang tututol sa iyo kung ako ay namatay. Sinabi ko lang yon, pero para malito ang kalaban, kung hindi ano, kung okay lang, gusto niya lang akong patayin, Mandy. Ngayong maayos na si Lillian, sinimulan niyang ilabas ang lahat ng kanyang galit, walang tigil na sumisigaw. Tumawag ka ng pulis. Tawagan sila. Kailangan niyang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Inalis ni Harvey ang tingin kay Lillian at bumantong hininga. Magtiwala ka sa akin, Mandy. Kung gusto ko siyang patayin, hindi sana siya buhay ngayon. Hindi rin siya magkakaroon ng pagkakataon na akusahan ako. Iyon ay dahil ang aking anak na babae ay dumating, kung na-late lang siya ng konti, namatay na ako. Nagsimulang gumawa ng pananakot si Lillian. Teka, nasaan ang bag ko? May divorce paper ako dun, mabilis, papirmahin ang assassin na ito. Ito na ang mga huling salita ko dito, kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang magkatuluyan kayong dalawa. Sumenyas si Matthew habang sumisigaw si Lillian. Nakahanap ng Hermes bag ang kanyang mga subordinate sa sulok at inilabas ang isang tumpok ng mga gusot na papel para kay Mandy. Mahigpit na hinawakan ni Mandy ang mga papel, bakas sa mukha niya ang lungkot. Pinirmahan niya ang kanyang pangalan dito, na nanginginig. Kinagat niya ang ngipin bago iniabot kay Harvey ang divorce papers. Pirmahan mo, Harvey, napabuntong hininga si Harvey. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Naisip mo na ba kung ano ang naisip niya nang dalhin ka dito sa tamang oras? Dinala ka niya dito mula sa Las Vegas, sa oras na makita kong patayin si Lillian. Sa tingin mo ba ay nagkataon lang ang lahat ng ito? O sinasabi mo bang hindi ka naniniwala sa akin? Akala ko after 3 whole years, may puwang man lang ako sa puso mo. Pagkatapos nito, sa palagay ko ay na-overestimate ko ang sarili ko. Ngumisi si Harvey. So sa'yo, hindi ako karapat-dapat gaya ni Matthew. Siyempre hindi,
paano mo maihahambing sa kanya? Hindi nagtagal ay nalaman ni Lillian ang pagkakakilanlan ni Matthew. Si Young Master Flynn ay isa sa 4 na master ng Hong Kong. Isa ka lang lalaking pinananatili na umaasa sa kanyang asawa. Pagkatapos mong pirmahan ang mga papeles na ito, wala ka na. Pumirma ka na at umalis ka kaagad dito. Hindi pinansin ni Harvey si Lillian at ibinalik ang tingin kay Mandy. Nadurog ang puso ni Mandy ngunit napanganga siya nang makitang parang sinumpa na magkaaway sina Lillian at Harvey. Tandaan, lagdaan mo ito, at hihilingin ko sa aking ina na itigil na ang pagpapatuloy ng bagay na ito. Magmadali, pumirma ka na, kung hindi, hindi ako pupunta sa ospital. Mamamatay ako dito at gagawin kang killer, I will make Mandy hate you forever. Hinawakan ni Lillian ang gilid ng stretcher na parang sinusubukang gumapang pabalik. Masayang pinagmamasdan ni Matthew ang lahat, mabuti. Pipirmahan ko ito, walang ekspresyon si Harvey, she acted out all this time dahil gusto niyang makita siya ni Matthew na pumirma sa divorce papers. Mabilis na pinirmahan ni Harvey ang kanyang pangalan, pagkatapos ay umalis sa susunod na sandali. Hindi nagtagal pagkalabas niya ng bodega, nagpadala siya ng text messages. Makalipas ang 1 oras, sa isang pribadong ospital sa Hong Kong. Nakalabas na si Lillian sa emergency room. Lumalabas, hindi ganoon kalubha ang kanyang sugat. Maaari siyang umupo ng tuwid at masasagot ang mga panayam ng mga inspector mula sa Hong Kong Police Station. Magkasabay na nakaupo sina Lillian at Mandy. Habang ang 2 inspector ay nakaupo sa harap nila nang may paggalang, inusisa na namin ang bawat kriminal sa eksena at naiintindihan namin ang nangyari. Magalang na simula ng isa sa mga inspector, may itatanong kami ngayon. Sana ay makipagtulungan ka sa amin, Inspector. Magtanong, mayabang na sagot ni Lillian. Hayaan mo akong babalaan ka, ang mga bastos sa Hong Kong na kumidnap sa akin at ginawa akong ganito. Dapat nilang bayaran ang aking mga gastos sa pagpapagamot, at bayaran ako ng bayad sa pagkawala ng pag-iisip. Mas mabuting sumuko sila nang hindi bababa sa $150 milyong. Walang sinabi si Mandy, natuwa lang siya na okay na ang kanyang ina. Iyon, at napunit pa rin siya sa kanyang diborsyo kay Harvey. Agad na pinutol ng inspector si Lillian, hindi nag-abala na hayaan siyang magpatuloy. Huwag kang mag-alala, ma'am, ipoproseso namin ang lahat ayon sa batas. Legal na parurusahan ang mga kidnapper, at babayaran ka ng naaayon. Ibang bagay tayo, gusto naming makipag-ugnayan kay Mr. Harvey York. Naka-off ngayon ang phone niya, kaya hindi namin siya makontak. May nakakaalam ba sa inyo kung nasaan siya? Nabalitaan namin na siya at si Mrs. Zimmer ay mag-asawa. Galit na pinutol ni Lillian ang inspector, ang kriminal na yon, wala na kaming kinalaman sa kanya. Hiniwalayan na siya ng anak ko, ginawa niya akong ganito. Siya ang may hawak ng pinakamalaking responsibilidad. Kriminal, natigilan ng inspector, hindi. Hinahanap namin siya para maipakita namin ang aming pasasalamat. Hindi ka lang iniligtas ni Mr. York, ngunit tinulungan pa niya kaming mahuli ang mga may gawa ng krimeng ito. Gamit ang mga kriminal na naiwang buhay at ang mga ebidensyang nakita namin sa pinangyarihan ng krimen, matutunto namin pabalik ang lahat ng nangyari. Kailangan lang namin dito si Mr. York para bigyan kami ng kumpirmasyon. Nandoon ako, alam ko ang nangyari, bakit hindi mo na lang ako tanungin? Sigaw ni Lillian, humalakhak ang inspector, ma'am, baka hindi mo alam kung ano talaga ang nangyari. Sa ganitong mga kalagayan, madali kang madadami ng sarili mong emosyon. Baka hindi mo nakita ang totoo, alam kong sinabi mo na sinubukan ka ni Mr. York na patayin. Ngunit, ayon sa iyong mga pinsala at mga dugo sa pinangyarihan. Si Ginoong York ay itinutok ang kanyang kutsilyo sa kidnapper sa likod mo. Sinusubukan kanyang iligtas ka, alam niya kung saan ang pakay niya. Walang butas sa katawan mo, may maliit lang na sugat sa laman. Ang sugat na ito ay hindi lamang dulot ng simpleng pagbutas. Hindi ito maituturing na puro swerte, kung hindi dahil sa pagtatangka niyang iligtas ka,
Hindi niya sana sinubukan ang isang bagay na kasing desperado nito. Ang mga salita ng inspector ay labis na nakagulat kina Lillian at Mandy. Nagkatinginan ang dalawa, nagpalitan ng nalilitong tingin. Hindi nila akalain na walang intensyon si Harvey na pumatay. Ayon sa ebidensyang ibinigay ng inspector, walang ibang pagpipilian si Harvey. Kung hindi sinubukan ni Harvey ang isang bagay na napaka-desperado, si Lillian ay namatay sa lugar. Sabi mo, imbes na patayin ang nanay ko, sinikap ni Harvey na iligtas siya. Ang mukha ni Mandy ay namutla, nawala lahat ng kulay. Naunawaan niya ang buong sitwasyon pagkatapos makinig sa paliwanag ng inspector. Bigla niyang napagtanto na si Lillian ay namatay kung hindi dahil kay Harvey. Nang maabot ang konklusyong ito, wala na siyang lakas para pa magtrabaho. Sa sandaling ito, ang panghihinayang at pagkakasala ay umusbong sa loob niya, na nagpapadala sa kanya sa emosyonal na kaguluhan. Siya ay likas na tumayo, gustong hanapin si Harvey, gayunpaman, hinawakan ni Lillian ang kamay ni Mandy at sumangot ng malamig. Anong ibig mong sabihin? Niligtas niya ako. Anong ibig mong sabihin? Wala nang ibang paraan, dapat mas alam ko kasi nandoon ako, sinubukan niya akong patayin? Nagkataon lang na hindi niya ako sinaktan dahil dumating sa tamang oras sina Mandy at young Master Flynn, kaya niya nasabi lahat yan, kung hindi, naging bangkay na ako ngayon. Naunawaan ni Lillian ang nangyari, ngunit ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Nakakahiyang aminin na iniligtas siya ni Harvey, kung tutuusin, matagal na niyang pinipilit si Harvey na hiwalayan si Mandy. Dahil sa blessing in disguise na ito, sa wakas ay nakuha na niya ang gusto niya. Walang paraan na sinusubukan niyang linawin ang hindi pagkakaunawaan. Gusto niyang umalis na si Harvey at hindi na muling magpapakita pa sa harap ni Mandy. Para sa kanya, ang kamangmangan ay kaligayahan. Tama na, inay. Umiling si Mandy, puno ng panghihinayang, tigilan mo na yang sinasabi mo kay Harvey. Ginawa niya ang lahat para sa atin, si Mandy ay naguguluhan, nasaktan sa panghihinayang. Hindi niya inaasahan na susubukan ni Harvey na iligtas si Lillian. Hindi lang siya nagkamali, pinilit pa niya itong hiwalayan. Ang pag-asam na hindi na muling makikita si Harvey ay nakatakot sa kanya. Ano? Sinubukan niya akong patayin, mali ba ako? Galit na tingin ang ibinigay sa kanya ni Lillian. Actually tinangka niya akong patayin para manatili siya sa iyo at mapanatili ang yaman mo. Iyon lang ang paraan para maitago ka niya sa sarili niya. Paano kung iwan ka niya? Wala siya, tiyak, hindi ka magsisisi na mawala siya. Tama na ito, babalik tayo sa Buckwood bukas at bawiin ang Sky Corporation. Hiniwalayan ka na niya, hindi na siya karapat-dapat na pamunuan ang kumpanya. Natigilan si Mandy. Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin, inay. Mahinang sabi ni Mandy, pero kay Harvey ang kumpanya. Wala itong kinalaman sa akin, paano ito nangyari? Napasigaw si Lillian, kinilabutan. Hindi ba kabilang sa ikasyam na sangay ang Sky Corporation? Anong ibig mong sabihin? Siya ang may-ari nito, hindi ako naniniwala. Biglang nagsalita ang inspector na nakatayo sa gilid matapos marinig ang usapan. Madam, kung pinag-uusapan niyo ang Sky Corporation na kakarehistro lang sa public, talagang kay Mr. York yun. Siya ang chairman at CEO ng kumpanya. Bang, nadulas ang tasa sa kamay ni Lillian at nahulog sa lupa. Tuluyan ang nawala ng kulay ang mukha niya, walang paraan. Isa itong multi-bilyong dolyar na kumpanya. Nakita ni Lillian ang kadiliman sa harap ng kanyang mga mata. Sa sumunod na sandali, nahimatay siya. Hindi nagtagal pagkatapos mahimatay si Lillian, napilitan si Mandy na bumalik sa mordo para sa paggamot sa ilalim ng kaayusan ni Harvey. Kasabay nito, sa loob ng Breewood Bar ng Hong Kong 12-dosenang milya ang layo. Isang lalaking naka-white suit ang tuloy-tuloy na pumasok, naka-cross-arm sa dibdib. Pumunta siya sa kwarto kung nasaan si Harvey dati pumasok, at saka tumingin sa paligid. Casual niyang dinampot ang bote ng Louis XIII sa lupa bago nagsalin ng alak mula rito.
Malamig na sinabi ni Matthew, na nakatayo sa tabi ng lalaki, nagpadala ako ng espesyal na regalo para kay Harvey. Napakasakit para sa kanya na ipahiya siya ng kanyang biyenan habang pinipilit na makipagdiborsyo. Paulit-ulit na hindi ako ginag-alang ng bastard na yon, gusto kong makita ang kanyang mga kakayahan pagkatapos mawala ang suporta ng pamilya Jean, kakatanggap ko lang ng balita. Ang pinuno ng pagpapatupad ng batas ng Mordo ay tumanggap ng mga order mula sa Elders Group, pupunta siya sa Mordo at aalisin si Harvey sa kanyang posisyon sa isang sandali, sa madaling salita, malapit na siyang maging wala, kung walang pera at katayuan, tiyak na sisirain ko si Harvey. Ang lalaking naka-white suit ay ang pinuno sa 4 na sikat na York at isa sa 4 na young master ng Hong Kong, si Quinten York. Ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam sa puntong ito. Hindi siya ngumiti dahil sa sinabi ni Matthew Flynn. Sa halip, mataktika siyang nagtanong, sigurado ka bang pinirmahan ni Harvey York ang kasunduan sa diborsyo dahil lang sa desperasyon? Naniniwala ako, bukod dito, kung isa sa alang-alang ang ugali ni Mandy Zimmer, mula ngayon, hindi na masusulit ni Harvey ang anumang koneksyon mula sa ika-9 na pangkat ng pamilya Jean. Ang pagtatapos na ito ay tulad ng inaasahan ko. Bahagyang kumunat ang noo ni Quinten at pagkaraan ng mahabang sandali ay nagsalita, "Young Master Flynn, huwag mong maliitin si Harvey." Sa Buckwood, ang pamilyang York ay pinalayas niya at napilitang pumunta sa Hong Kong dahil minamaliit namin siya. We also failed last time kasi minamaliit namin siya. Kailangan nating maging mas maingat kung gusto natin siyang patayin sa pagkakataong ito. Kung si Prinsipe York ay napakadaling pakitunguhan, hindi na natin kailangang mag-abala at magtrabaho ng husto para lamang madala siya sa Hong Kong. Ngumisi si Matthew at sinabing, si Prinsipe York ay walang alinlangan na mahirap pakitunguhan. Itong 2 sampal sa mukha ko ay sapat na patunay, tama ba? Kaya lang, walang sinuman sa atin ang makakapatay sa kanya. Ngunit kung sasali tayo sa Hamiltons ng Las Vegas at 2 pang pamilya mula sa Hong Kong, I doubt na makakaligtas pa siya. Matagal nang pinaplano ni Matthew na patayin si Harvey para makaganti sa nangyari sa Buckwood noon. Kahit ilang beses siyang samplein ni Harvey dahil dito, hindi siya aatras at gagawa ng kahit ano. Biglang nag-vibrate ang phone ni Quinten habang malalim pa rin ang kanilang pag-uusap. Kinuha ni Quinten ang phone niya at agad itong sinagot. Isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha maya-maya. Anong mali? May nangyari ba? Sinulya pa ni Matthew si Quinten habang ang young master na ito ay bihirang magpakita ng emosyonal na mga ekspresyon, ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay medyo kitang-kita ngayon. Oo, may nangyari, napangiti si Quinten, nagpadala si Harvey ng isang tao para magpadala ng card kay Paul Mendoza, ang unang tao sa Las Vegas ngayon lang. Ano ang gusto niyang gawin? Pupunta pa rin sa pamilya Mendoza sa oras na ito. Hindi ba siya natatakot na magkaroon ng ibang iniisip ang pamilya Hamilton? Hindi makita ni Matthew ang gawin ni Harvey, mukhang handa na siyang salakayin ang Hamiltons, si Quinten ay mukhang walang pakialam. Nakita niya siguro na na-set up namin siya sa kanyang paglalakbay sa Las Vegas at Hong Kong, ngayon, handa na siyang lumaban, tapos na tayo, dahil makikipagkita siya kay Paul, kung gayon dapat tayong magpadala sa kanya ng isang malaking regalo, kung hindi, paano natin matutugunan ang mga pagsisikap ni Prinsipe York? Sa tanghali kinabukasan sa isang pribadong clubhouse sa Shicheng District, Las Vegas. Sinasakop nito ang isang malaking lugar, na napakabihira sa Las Vegas. Kahit walang tao sa paligid, nakita ni Harvey na mahigpit na binabantayan ang lugar pagkapasok niya. Kung may mangyayari, hindi bababa sa 100 tao ang ipapadala mula sa lahat ng direksyon sa loob ng 10 segundo. Si Paul Mendoza talaga ang first in command ng isa sa 2 dakilang enclave sa country age. Napakagaling niya sa kayabangan at tapang, walang pakialam na pumasok si Harvey sa pribadong clubhouse at nakita niya ang mahigit 10 lalaki at babae na nakatayo sa harapan niya. Ang mga tao ay walang malasakit, tahimik, at matyaga. Sa isang pavilion sa unahan, isang matandang nakasuot ng Chinese suit ang gumuguhit ng landscape painting,
parang isang landscape painting ang nabuhay na may brushstroke sa kamay. Kabanata 2330. Ang mga brushstroke ay hindi kapansin-pansin, ngunit ang pagpipinta ay matingkad na binibigyang buhay, na nagbibigay sa isa ng isang nakapaligid na pakiramdam na nagpapaunawa sa isa na ang unang commander ng Las Vegas na si Paul Mendoza ay medyo ambisyoso. Sa madaling salita, ang isang taong hindi ganoon ka-ambisyoso ay hindi kailanman makakapagguhit ng gayong pagpipinta. Ito ay dahil natural na nagmumula sa loob niya ang napakagandang aura na ito. Ang landscape painting ay halos tapos na sa oras na ang huling brushstroke ay malapit ng gawin. Gayunpaman, nang malapit na niyang tapusin ang pagpipinta, sinulyapan ni Paul ang figura ni Harvey York. Gayunpaman, medyo natigilan si Paul sa tanawing ito. Ang kanyang ambisyosong puso ay tila naapektuhan ng kasalukuyang aura ni Harvey. Nang gusto niyang iguhit ang huling brushstroke, natanto niya na hindi niya ito matatapos kahit anong mangyari. Bahagyang kumunat ang noo ni Paul, pop, nahati ang brush sa kalahati pagkaraan ng ilang sandali. Lumingon siya at tumingin kay Harvey. Matapos ang kanyang walang malasakit na titig kay Harvey, iniabot ni Paul ang kanyang kanang kamay. Ako si Paul Mendoza, bahagyang natigilan sa nakita sina Joanna Mendoza at Edwin Mendoza na nakasunod sa likuran. Ito ay dahil ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang kanilang matanda sa pagiging magalang sa isang binata. Sandali ding natigilan si Harvey. Hindi niya inaasahan na ang unang tao sa Las Vegas ay magiging masigasig kapag nakilala niya ito sa unang pagkakataon. Gayunpaman, bahagyang nagulat si Harvey, bukod sa bahagyang pagkagulat ay inabot pa nito ang kamay para hawakan si Paul ng bahagya at saka mahinang sumagot, Harvey. Sa kabila ng karaniwang pangalan, siya ay pambihira. Ngumiti si Paul at nagpakita ng pagpapahayag ng pagsang-ayon. 2 days ago, nang sabihin sa akin ni Joanna ang tungkol sa iyo, tinawag kanyang masamang kaibigan ni Edwin at sinabi pa niyang gusto mong kumapit sa amin. Natatakot ako na ang walang kakayahan na anak kong ito ay gumawa ng isang bagay na katawa-tawa. Kaya, nagsagawa ako ng kaunting background check sa iyo sa nakalipas na 2 araw. Bagaman walang gaanong oras, ang ilan sa iyong mga nagawa ay pambihira. Kung hindi dahil doon, hindi ko tatanggapin ang imbitasyon na ipinadala mo, aking munting kaibigan. Ang mga salita ni Paul ay malumanay ngunit banayad na nagpahayag ng lakas ng pamilya Mendoza. Ang matutunan ang napakaraming bagay tungkol kay Harvey sa loob lamang ng 2 araw at makumpirma pa ang pagkakakilanlan, katayuan, at kapangyarihan ni Harvey na katumbas ng kanya habang nasa Las Vegas. Ito ay tiyak na sapat upang ipakita kung gaano nakakatakot si Paul. Malamig na ngumuso si Edwin sa kanyang puso ngunit walang sinabi. Ang mga nakakatakot na bagay tungkol sa punong instruktor na alam ng kanyang ama ay ang dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Para naman kay Joanna, medyo natigilan siya, halatang hindi niya inaasahan na ganoon kataas ang tingin ng kanyang ama kay Harvey. Sa kabila nito, medyo hindi pa rin siya sigurado at nakatitig lang kay Harvey sa mga oras na ito. Binobola mo ako, Elder Mendoza, I'm just a minor character, at walang espesyal sa akin. Ngumiti si Harvey nang walang pakialam, matapang akong lumapit kay Elder Mendoza sa pagkakataong ito. May kailangan ako ng tulong mo. Parehong natigilan sina Joanna at Edwin matapos marinig ang sinabi ni Harvey na parang hindi nila naiintindihan ang layunin ng pagdating ni Harvey. Ngumiti si Harvey, kumuha ng kontrata, at inilagay sa mesa. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabing, ito ay isang kasunduan sa pakikipagtulungan sa pagitan ng pamilya Hamilton at ng pamilya Jean. Ayon sa kasunduan, ang isang ika-6 na lisensya ng kasino ng Hamilton ay pag-aari ng pamilya Jean, dahil ang kasunduang ito ay nasa akin na ngayon. Ipinahihiwatig nito na pagmamay-ari ko ang isang ika-6 na lisensya ng kasino na yun. Gusto kong humingi ng tulong kay Elder Mendoza. Maaari mo ba akong tulungang makuha ang lisensyang yun sa kasino?